Mother's Day ngayon, kaya naman nag-book si Daddy, si Kuya Ben at si Papa ng dinner sa workplace ni Daddy. Tamang-tama ang okasyon na ito para makita namin yung lugar kung saan ba si Daddy nagtatrabaho at para makilala at makita na rin namin yung mga kasamahan niya sa work. Sa bar nga pala ng Marriott Hotel nagtatrabaho si Daddy. Palagi niyang kinikwento sa akin na marami siyang cocktail na ginagawa na talaga namang masarap at patok sa panlasa ng kanilang mga visitor or guest. At kahit nga matagal na akong hindi umiinom ng alak, ay gusto kong matikman kung alin ba yung pinakamasarap at best seller niya na cocktail. Look naman, napakaganda ng ambience ng lugar na ito, napakasosyal. At kahit nga yung pinsan ni Yuna na 2 years old ay talaga namang feel at home dito. Sino ba namang hindi ay napaka-komportable naman talaga kapag ikaw ay maupo na sa kanilang sofa. At syempre ako naman ay hindi basta-basta papayag na nakaupo lamang, kaya naman sabi ko sa asawa ko ay gusto kong makita yung kabuuan nitong place nila. At talaga namang look, napakaganda. Lalo na siguro kung pupunta kami dito ay palubog na yung araw. Yung tipong sunset, di ba? Pero okay lang din kasi sa oras na to, makikita mo naman yung mga ilaw sa lungsod na to, di ba? I'm sure na hindi naman ito yung first and last na pupunta kami dito dahil si Daddy naman ay mukhang magtatagal dito sa kanyang trabaho. Kaya naman sa susunod ay pupunta kami dito na mas maliwanag na o di kaya naman ay pagpalubog yung araw. Si Yuna nga ay pangiti-ngiti at gustong mag-swimming dito. So napag-usapan din naman ng asawa ko at ni Mama na pupunta kami dito para mag-swimming. Hindi man ngayon yung school vacation pero sa mga susunod pang bakasyon. At habang hinihintay nga namin yung aming pagkain ay ito muna titikman ko yung drinks. It's recording. Malasing ako agad Why must use two hands? Eh, lasi! Very nice. Masarap. Sa'yo ba yan? Sa'yo yan? Smell good. Okay. Kape. Kape. Yay. Thank you. Wow. Hindi lang maganda ang lugar na to, napakasarap din ang mga pagkain at masarap din yung drinks na natikman ko. Ang sabi ng asawa ko ay isa daw yon sa kanyang recipe. Hindi ako sure kung recipe nga ba ang tawag doon when it comes to drinks. Basta gets nyo na yon. Sabi ko nga sa kanya baka naman pwedeng kahit off day niya, siya ang gumawa ng drinks ko and then gusto ko lang siyang kunan ng video, kaya lang hindi pala pwede yon, bawal pala yon. So sabi niya pumunta na lang daw ako dito kapag ka working time niya, tapos saka ko siya videohan. Nakakatamad naman kapag ganun, tsaka nakakahiya. Salamat nga pala sa asawa ko sa celebration na ito at tsaka doon sa flower, hindi ko pala na videohan. Pero okay lang, salamat din kay Kuya at tsaka kay Papa. At natapos na nga ang aming eleganteng dinner, kung kaya naman kami ay pupunta pa sa Orchard. Pupunta kami sa Don Don Donki kasi doon yung 24 hours na open yung store. 11 PM na kasi ngayon, pero yung family ni Kuya ay hindi nasasama sa amin. Mauuna na silang umuwi. Napag-desisyonan nga nila na dumiretso na sa Orchard dahil hindi naman kalayuan yung lugar na yun mula dito sa working place ni Daddy. Naihatid na namin sa sakayan sila Kuya kung kaya naman kami ngayon ay maglalakad papunta sa bus stop. Diyan sa rooftop na yan yung trabaho ni Daddy, yung Las Palmas. At eto na nga, nandito na kami sa Orchard Road. Masarap at magandang maglakad dito kasi talaga namang buhay na buhay yung kapaligiran. Lahat ay akala mo'y hindi natutulog. Gising na gising ang mga tao. Pakiwari ko ay nasobrang sakit. Alam nyo ba tong lugar na to ay napakaraming tao sa umaga. Talaga naman, kapag ikaw ay mamamasyal dito ay para ka nakikipagpatentero sa mga tao. At kahit na sobrang dami ng tao dito ay ikaw naman ay safe na safe. At kahit nga ikaw ay nagsi-cellphone habang naglalakad ay hindi ka mangangamba na anytime ay may hahablot ng iyong cellphone. O teka sandali at pipicturan ko muna silang apat. Okay. Nadaanan nga din namin pala dito ang Lucky Plaza, ang tambayan ng ating mga kababayan. At teka muna, aaura muna ang inyong madam.
Ako nga lang pala ang nagreband ng aking sariling buhok o di ba nakaka-proud naman talaga. Karamihan nga pala sa ating mga kababayan ay dito nagpapadala ng pera sa Lucky Plaza. Marami din dito mga produktong galing sa Pilipinas at meron din ditong Filipino restaurant kung ikaw ay nag-i-stay dito sa Singapore at nag-crave ka sa panlasang Pinoy. Legit yung lasa mga kapatid, as in talagang para kang nasa Pilipinas. Mahaba-haba talaga yung nilakad namin dito pero okay lang, hindi ka naman mababagot dahil napakaganda talaga ng mga makikita mo. Katulad ng mukhang yan, o di ba ang ganda? Charot! Wag na agalit, joke lang naman yun. Pero seryoso, ang ganda ng mga lights dito, ang ganda ng mga buildings, ang ganda ng makikita mo, talagang malilibang ka kahit na mahaba-haba yung lakarin. Papauna, antok na yata. Yes. Okay lang din naman sa akin na maglakad ako ng ganito kahaba dahil sa Pilipinas naman sa bahay palagi lang ako nakaupo at nagko-crochet. Siguro maglalakad lamang ako sa loob ng isang araw, wala pa sa isang oras. Sa tuwing umaga na ihahatid ko si Yuna sa school, 5 minutes na lakad lang naman yun, balikan na yun. Mabuti na nga lang din at nasa second floor yung working station ko kaya naman nakakaakyat baba ako, nakakapag-exercise ako kahit papaano. Habang nandito nga ako sa Singapore, naiisip ko na kailangan ko mag-workout. Gusto ko sanang mag-workout regularly. Kaya lang, kapag uwi ko naman ng Pilipinas, ibang story na naman yon. Kapag napaupo na naman ako doon sa aking upuan at nakaharap na naman sa aking lamesa, sa aking hook at yarns, wala na. Lahat ng gusto ko at mga plano kong gawin sana na mag-exercise ay wala na, nababago na talaga. Kailangan talaga ng matinding disiplina kung gusto mong gawin ng isang bagay. At ayan, sa hinaba-haba man ng lakarin, ay nakarating na kami sa Don Don Donki. Hindi kailangan ng microwave. Okay na? Okay na po? Yun na. Oh, nauhaw yun na. Ano masasabi mo? Masarap. Feeling good. Yeah. Crab stick. So cute. Grabe yung pagod namin sa araw na ito, kung kaya naman si Yuna talagang bagsak.